mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Opo, marapat na paratian at tuwi-tuwi na ay atin po tayo po ay maging liwanag ng sanlibutan. Upang sa gayon ay ang kalwalhatian ng ating pong Ama na nasa langit ay ating pong maitanyag. Sabi ng ating pong Panginoon Jesus, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Opo, maminamahal ko. At tayo naman in return ay ating pong ibabalik sa Diyos ang papuri at pagluwalhati sa ating pong mga mabubuting gawa. Opo, at tayo po ay maaaring i-recognize ng ibang mga tao, ngunit lagi po natin ibabalik lahat yan sa Diyos, gaya ng ating pag-aaral kagabi, mga minamahal ko. Kung saan ay ang Diyos ang pinagmagalingan lahat, maging yung ating mabubuting gawa, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang pagnanasa at ang paggawa ng mabuti ay pawang sa Diyos po nanggagaling. Yan, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging good news po tayo sa ating pong kapaligiran, mga kapatid. At maging tayo po ang mga kamay na umabot, mga mata na may pag-ibig na tumingtingin sa ating pong kapwa, at ang ating mga kaisipan ay pawang sa ikabubuti ng ating pong sambahayan at sambayanan. At ako po muli ang inyong likod kay Kristo, nag-aanyaya po sa inyo na sa loob na isang oras, tayo po magsama-samang papurihan natin sa pamamagitan pag-aawitan ang ating pong Diyos. Tayo ay manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig. At sama-sama atin pong uunahin ng ating pong Diyos, put God first and you will never be last. Atin pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa pamamagitan po ng Google Meet. Magandang morning ating pong mga ka-Google Meet, Ate Edith, Sister Marical, Brother Dong, at Sister Ami. Magandang tanghali, Ate Edith. Good morning po sa lahat. Every gising is a blessing. Amen. Magandang tanghali at morning mga kapatid. Gising na po tayo. Ako po kasi is tanghali na. So gumising na po ako kaninang madaling araw. Kaya gising na po kayo at tayo makinig na. Kasi ako po ay nakarinig na kaninang umaga. Kaya ako po ay nasa aking relax na naman ang katawan at masigla. Amen. Kaya tayo po ay makinig na. Good morning po. God is good all the time, and all the time God is good. Napakasarap pong matulog kapag wala pong kabagaban sa ating pong kalooban. God bless us all. Amen. Sige po. Ating lahat po, happy midweek. Happy midweek sa ating pong mga kapatiran. Sa lahat ng ating pong mga ginigiliw na taga-subaybay. Magandang araw ng Miyerkules po sa inyo. At napakasarap na simula ng ating pong umaga na may masayang puso, no? Na ating nare-recognize ang pagliligtas na ating pong mahal na Diyos. At maigi daw po yan. Yan po isang tumpak sa mga pag-aaral. Ang sabi ay, kapag daw ating simulan ng ating araw na may pagngiti sa ating mga labi, masayang ating pong puso, ito daw po ay pagkondisyon ng ating pong utak. Na sa buong maghapon, anuman ang dumating, trials, tribulation, ano naman po yan, mga stress, ay atin po itong mapaglalabanan sapagkat simulan natin ng tama ang ating pong araw. Ayan. At hayaan nyo natin pong babatiin ang mga nasa FB Live. Atin pong binabati. Sister Malda, sabi niya ay showers of blessing to all. Happy God first morning, everyone. Every gising is a blessing. Happy midweek to all. FB Live and Google Meet and God's messages of love. God bless us all. Ating binabati po mga kapatid, yung atin pong mga nanonood sa YouTube, yung ating pong channel na God's Messages of Love Ministry. At sa hindi pa po nakakapunta sa ating pong channel, ay makisuyo nyo po ang maigi po na matulin yung pagsisearch. Ay i-type nyo lamang po ang morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. Pagkatapos ay lalabas po yung video. Agad-agad po lalabas yun. Tapos pakipindot lang po yung pong atin pong channel. At doon po ay maaari na kayong mag-subscribe, mag-iwan ng like, at kung maaari po ay pakilagyan din po yung, pakipindot din po yung notification bell
para kayo ay ma-notify every time na mag-upload po tayo ng video. At samahan po natin ang buo nating puwersa mga kapatid ko na atin pong maipahayag ang mabuting balita sa anumang pong platform na ibibigay sa atin, ano? Yung mga available platforms na yan, yung mga viewers po niyan ay atin pong maabot. At alang-alang sa kanilang ikabubuti, alang-alang sa kagandahan loob na ating pong at biyaya na ating pong mahal na Panginoong Diyos ay mailapit po ang bawat isa sa paanan ng ating pong Panginoon. Ating binabati rin si Sister Arsenia Marioles. Magandang umaga po. Happy devotional and happy midweek po mga kapatid. Sister Violis Barragera ay kasama rin natin. Blessed morning po sa ating lahat. God bless us all. At si Nanay Eva, Tatay Mando Caños, God first morning. Happy morning devotional, happy midweek sa lahat. At gayon din si Ate Mary, magandang umaga po sa lahat. God bless us all. God bless the family. Thank you sa mga prayers. God bless our devotional. Amen and amen. And God bless you all mga kapatid, ano? At hayaan nyo rin na atin pong babatiin ang ilan sa mga nagkumpento, nag-share at nanood ng video kahapon at kagabi sa ating pong 777 prayer. At akin po kayong inaanyahan kung kayo po yung morning devotional lang ang inyong pong pinapanood, maigi po na sumama rin po kayo sa ating pong panggabing pagtitipon. At lalong-lalo na kagabi mga kapatid, no, na-upload ko na po ito sa YouTube. Kung gusto nyo pong i-replay, tingnan nyo lamang po sa YouTube. At paki-search nyo po yung atin pong, yun nga po, yung gaya ng aking banggit. Pagkatapos ay tingnan nyo po yung latest upload. At ako'y may hangover pa doon po sa ating pinag-usapan. Napakaganda po ng ating topic kagabi. At talagang nakaka-inspire at nakaka-encourage. Ating binabati po si Sister Raul de Castro, Sister Violis Parguera, Sister Jennifer Casimo, Sister Joy Villarosa, Sister MJ, Tita Gloria Garcia, Sister Arsenia Marioles, at Elsie Plaza, Brother Edelberto Cosanes, Manang Mel D'Agostilo, Sister Eunice Lim, Brother Jerome Datimas, Sister Jeline Espiritu, Sister Giselle Perona, si Nanay Aurora Eranya. At gayon din ay atin na pong binabati ng happy birthday si Sister Giseline Alcantara. Nawa marami pang birthdays and blessing ang matanggap mo sa ating pong mahal na Diyos. At nawa ang patuloy na pag-ingat, patubay, gabay, sumainyo. At gayon din atin pong pinasasalamatan ang ating pong mga ginigiliw na masisipag at magigiting matyatsyagang sharers. Sila Sister Jennifer Casimo, Sister Ate Peli Solilapsi, Ate Sarah Lim, Ate Edith Jones, Tita Lolet, Sister Mary May Espiritu, Ate Seni, at gayon din po ay si Ate Juby Mikit-Pikit. Okay, medyo ano na po natin yung pagbati, ano? Ang oras po natin ay 5:38. So magpatuloy po tayo sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan. Mawit po tayo ng isang English song na madalas na natin pinatutugtog. At tunay nga nagpapaalala sa atin, mga kapatid, wag na po tayong humanap ng kung saan-saan ng kaligayahan, ano po, sapagkat tunay nga ng kaligayahan ay matatagpuan lamang po natin sa ating mahal na Panginoong Hesus. Mabibigo tayo kung hanapin po natin sa mga mundong bagay. Marami po ang nagtangka, pero sila'y nabigo at hindi naging masaya, sapagkat ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay sa Panginoong Hesus lamang po natin. Awitin po natin ang Happiness is the Lord. Medyo po amanin niyo po at mabagal po ang pag-response ng ating pong laptop. Actually ay nagpaparamdam na itong ating laptop. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart.
lives to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Awitin na po natin na may pag-anya ito na pangailangan. Ang Come Holy Spirit, I need you. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuritan namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunod sa tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man, na di nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Ikaw ang mahabagin, maawain, mapagpatawad, papagkalinga, mapagmahal. Sa umagang ito kami po'y nanginginan tawad sa nagang pagkakasala, limang puto ay kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa. Kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa may kaarawan ngayon kay Sister Jessalyn Alcantara. Patuloy po siyang pagpalain. Marami pang kaarawan ang dumating sa buhay niya. Maranasan niya na kay Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. Salamat din po Panginoon sa mga tulong sa media ministry. Ganun din naman po kay Ma'am Amelia Soriano sa pagtulong niya sa Lamang Mission Group. Patuloy niya po siyang pagpalain. Bigyan siya ng kalakasan, kalusugan sa araw-araw na buhay at maging pagpapala po sa iba. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maaari po ba kami nagsusumamo? Paggalingin niyo po ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke. Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Remark Mercado, si Monique Angeles, Kuya Winfred Mocodong Peace at si Julius Corpus, ang mga tinadialysis at candidate for dialysis. Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nanay Abkilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Asli Segundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abillera, si Alexa Berador, Kuya Pelomeno Cuenca, TJ Marcelino Berta Urbanos, Marco Altarejos, John R. Lucas Agustin, Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arrojado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Seni at sa kanyang sambayanan, kay Tito Boy at kay Jack Singh, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, naway patuloy po siyang tulungan na siya po ay makalakad na pong muli. Dalangin din po namin sa inyo, Tito Rawan Lopez, Tatay Mando Cañas, si Kuya Benny Doniego, Brother John, Brother Erwin,
Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Adin Dutimas, Sister Angie Dutimas, Auntie Vic Fernandez. Ganun din naman Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio at ang kanyang nanay, Naniwalita Kabakungan, patuloy na bigyan siya ng kagalingan sa kanyang nararamdaman. Ganun din naman po Nanay Esther Kaibigan Tabian at ang kanyang mga apo. Nanay Baby Benitez, si Tita Mary Abquilan, si Mama, si Nanay Josephina, si Ate Edith at si Kuya Mitch West, patuloy na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Maranasan po nilang patuloy na pagpapagaling sa bawat isa. Ganun din naman si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Polorin, Engineer Walong, Joshua and Lebe Roche, Sister Jessa, anak ni Ate Marlene Gaspi na ma-sleep this ang asawang si Kuya Rapi, Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Tita Dita Baluyot, Ate Lelia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Evelyn Pereira at ang kanyang ating si Sister Lizelle Mario, patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Dinadalangin din po namin sa inyo si Ate Sara Maria at Rebecca Pilayo, Kuya Jack Diego Roda Dawal na may heart problem, Nanay Mele Progosa, Nanay Ducy, Ate Linda Aquino, Ate Marina Langde, yung health and healing and recovery sa naranasan niyang operasyon at ganoon din naman po kalusugan sa kanilang pamilya. Dinadalangin din Kuya Lino Mateo, Ate Beres Pereguera, Ate Rose Maripulina, Nanay Linda Custodio, Ate Pereyes, Marben Rabosa, Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, Sister Queenie Dunca, Health and Healing and Recovery, si Gerald Logo, Sister MJ, Health and Healing and Recovery, Kuya John Villarosa, Sister Jay and Sister Donna sa kanilang karamdaman. Dalangin din po namin Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na bigyan ng kagalingan. Tita Nene, Tito Ruben, Melissa and Pansy na may brain bleeding, si Tatay Moises Basea, si Yula na anak si Sister Ann na may pigsa sa ulo, inyo po siyang pagalingin. Ganun din naman po si Tita Peli na may karamdaman na nasa ospital, gawad sa kanyang mula ulo hanggang talampakan. Naway patuloy siyang ibangon sa banig ng karamdaman. Dinadalangin namin sa inyo si Kuya Dante at si Kuya Ernie Mateo, si Matthew Tusi na makapagsalita na ang batang ito at si Skyrel Gabriel, siya po ay makalakad at makapagsalita na rin. Dinadalangin din po namin sa inyo Pastor Reyes Cabosa, Riana Ligaspi, na sa kanilang operation ay maging successful po ito. Nanay Lolita Kabutahe, si Ate Angie, si Ate Josephine Irog at si Mariel Samonte na nasa hospital, na patuloy niyo po silang tulungan ang bawat isa. Dalangin din namin sa inyo, bigyan sila ng kagalingan. Nanay Rosalina Miranda, Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operasyon, kalusugan sa bawat isa. Kay Ate Nora Arena, kay Abby, kay Melanie Malit sa kanyang MRI, naway maging maganda po ang result nito, normal. Ganun din naman kay Sister Sol, kay Brother Tolit, kay Sister Mina sa kanilang kalusugan, at kay Clarice De Hongko, kay Manya All Family, kay Ate Gina, at kay Jerome na anak ni Ate Tina Lat na na-aksidente na nasa hospital. Patuloy niyo po siya din ibangon sa banig ng karamdaman. Si Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan at ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit. Patuloy niyo pong gawaran ng bumapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagbalain ng gamot, tubig, pagkain na dadali sa katawan ng bawat isa. Makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan. Blessings sa aming morning devotional and 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito sa kanilang kabutihan, sa pakikilahok sa lahat ng inyong mga gawain. Sister Gladys, si Gail, si Happy at Malugang at Apo niya, Timindakino, Gio Miguel, lahat ng OFW workers, saan sila naroon, inyo po silang patnubayan. Edwin Garcia, si Hazen, si Marpero, kaya ni Cabilla Rosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Mayagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, ganun din naman ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo at si Kathleen, panumbalikin sa pananampalataya. Sila Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Don Argumido, Kevin Silver, your increase of faith, blessing, and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena at kay Lola Romy. Ang mga may pinagdaraan ng problema sa bawat pamilya, ito po ay maresolba sa tulong niyo, Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlene Yambosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Mylene Basaya at ang Basaya family, si Ate Tina Lat, Angel Polgara, Sister Sheila Albasas, ganun din naman si Sister Annalyn Puntod at ang Reyes family, si Jacob at si Joshua, ang anak ni Sister Marge at si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Kayla at si Dayan. Ganun din naman ang Santa Cruz SDA Church,
magkaroon ng peace and unity. Si Juster Joy ng Paz na siya po ay makapasa sa interview at dinadalangin namin ng Bible student and newly baptized ng Barangay Tambo Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa kanyang buong pamilya. Ang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan at ang CLPM. Inyo pong patnubayan ang bawat isang kawang manggagawa sa inyong gawain, sila po inyong gabayan. Dinadalangin din po namin sa inyo ang crusade na ginagawa sa buong mundo. Inyo po itong patnubayan ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ. Dalangin din namin ang lupa ni Tito Boy na mabili na at ang mga kalooban niyo siya maganap at lipong sa amin. Ang mga bagong binyagan sa Lamau, West Manggahan, inyo po itong tulungan at ang yung anak na si Pastor Ian Felicitas at ang kanyang pamilya sa General Campo Lawrence. Inyo po silang patnubayan sa lahat ng kanilang mga gawain sa dakong doon. Dinadalangin din po namin sa inyo ang pamilya ni Chaplor Bascara na namatayan, naway patuloy po silang kupkupin sa kabila ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. May sa ikaliwang pagbalik nyo ay mayroon pagkabuhay na magmuli at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran lang ng kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain, maging pagpapala sa bawat isang makikinig, naway aming isa kabuhay, ibahagi rin naman sa aming kapwa at sa aming mga nakakasalamuha. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kaway ng Satanas. Lukuban kami ng libo-libong ang alas sa aming gagabay. Ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan ng bawat isa at ang kaguluhan sa buong mundo na nangyayari, Panginoon. Inyo pong tulungan ng iyong mga anak na sa dakong naroroon. Inyo po silang patnubayan. Ito pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen and amen. Okay, atin pong patuloy na ibalik ang papurit pasasalamat sa ating pong mahal na Diyos sapagkat siya'y mabuti at ang kanyang kabutihan ay magpakailan-kailan paman. Sa katibayan ng kanyang kabutihan iyan at patunay ay tayo po ay binangon, ginising at pinautang ng buhay. Opo, naman ko, every gising is a blessing. Huwag natin kalilimutan yan. At dahilan sa ikaw ay tumanggap na maagang at napagandang regalo ng buhay, ay maigi po na lagyan ng ngiti ang ating mga labi at ang sabi ng ating pong buting apostol, ang sabi niya ay rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At bilang patuturin sa sabi na happy is the people whose God is the Lord, dapat ay matagpuan po sa atin ang mga bagay nito. Opo, mahirap pa naman buhay, marami mga alalahanin, pero dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nakatagpo ng kapayapaan, kapahingahan at kaligayahan sa ating pong mahal na Diyos. Ating pong binabati ang lahat ng ating pong mga kasama ngayon sa ating pong FB Live na hindi ko nabati kanina. At good morning po kila Sister Marlene Ligaspi, blessed morning everyone. At si Nanay Aurora Erenya, magandang umaga po mga kapatid kay Kristo, ganun din mga kaibigan all the way from Georgia. Yan, kamusta po dyan Nanay Aurora at gayon din po kay Sister Mina at kanyang buong family. At kay Sister Jennifer Casimo, mapagpalang umaga po sa lahat. Sister Leonie Gregorio Evangelista, good morning. Happy midweek po mga kapatid, God bless us all. At si Nanay Juanita Ramos Kabakungan, good morning po. Happy midweek po sa lahat, God bless us all. Nawa, mabuti na po ang inyong po karamdam, Nanay Juanita, at patuloy kaming nananalangin para sa kalusugan po ninyo. At kayo din si Ate Tessie Lopez Alober. Good morning. God bless po sa ating morning devotional. God bless us all. Thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Mag-share na po tayo mga kapatid kung paano sana ang ating pong live viewers, ganun din po sana ating pong sharers. Sabol po ang ating pong mga sharers mga kapatid. Ang oras po natin, time check, alas 5:54 na ng umaga. Kaya nga po ano pang hinihintay, wag nang magkatubili, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Tayo po ay gumising-gising na at bumabangon na at hali na po, tayo po ay mag-morning devotional na. Isama ang buong family, wala pong maiiwan, lahat kasali. Opo, God loves the family, kaya nga po bilang tayo nakabilang ng pamilya ay pagmalasakitan po natin ang ating pong buong sambahayan at magtungo tayo sa altar ng Panginoon magkakasama at sa ilalim ng ating bandera, ating Prinsipe Manuel, ay tayo po'y magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, tayo po muna ay mandaling manalangin bago tayo umusad. Panginoon naming Diyos, handa na po kaming tanggapin
ang iyong napakaaga at kumpletong pagpapala. Ang espiritual na almusal na iyong ipapakain sa iyo pong mga tupa. Nawa, O Diyos, ang banal niyo Espiritu ang isugo niyo po ngayon. Siya ang mamahala mga siwa sa aming pong pagtitipon. At pagkalooban nawa kami ng karunungan upang maintindihan namin, O Diyos, ang mga mensaheng natatangi inyong inilaan upang amin pong pakinabangan. Nawa, loobin niyo rin na ito ay amin pong maisapuso, maisaisip, at maisagawa. Na hindi lamang namin ito sinasalita, kundi bagkos kami po ay natututo sa iyong paaralan sa pamagitan ng pag-a-apply namin ito sa aming pong mga buhay, maging aming kaugalian at maging lifestyle namin. Makita sa amin na kayo aming pong Diyos na pinaglilingkuran. Amang banal, nawa ay ang inyong maanghel, ang inyong italaga upang kami po ay samahan at bantayan na huwag kaming mapasok ng tukso, kundi makatapos kami na aming masasabi, aming kayong nakatagpo, narinig namin ang tinig po ninyo, at aming naging karanasan ang isang taimtiman at mas malalim na pakipagniig sa inyo po. At pagpapala ng Diyos ang siyang sumaming lahat, ang lahat po ito iniling, alang-alang sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Sus. Amen and Amen. Okay, magandang umaga, Ate Sara, at sa iyo pong buong family. Happy morning devotional po. Good morning po. Happy morning devotional po. At happy Wednesday? Opo. Midweek. Okay, God bless us all. Thank you so much sa inyong pong pagbati. Kaya hindi binabati natin si Tita Lolet. Happy God first morning, happy midweek po. At pahintulutan nyo natin pong isi-share sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Napaganda po nito mga kapatid. Ano? Ito po ay madalas kong napapakinggan na sa prayer ni, excuse me po, sa prayer ni Ate Sara, lagi po itong kasama. Yung isa sa fruit of the Spirit, mga kapatid. Kung saan, bilang tagasunod na ating pong Panginoong Jesus, siya na nakakitaan nito, mga minamahal ko, ng pag-uugaling ganito, ay marapat din bilang tayo'y tagasunod niya, ay makita rin sa atin ang kaabuan. Yan. Hunyo 25, kaamuan, isang bunga ng Espiritu. Ang sabi po ng Matthew 5:5, ito'y mula pa rin po sa Beatitudes, ano po? Sa Matthew 5, mababasa niyo po ang Beatitudes yan, yung mga mapapalad. Okay? Ang sabi dito, mapapalad ang maaamo at sapagkat mamanahin nila ang lupa. Okay. So, minsan pa, akin po kayong iniimbitahan na sa ating pong pagdalo ngayon, sa ating pagbabasa, sa pakikinig po natin, samahan po natin ng ating pong paggamit ng ating pangatwiran. Yung ating pong frontal lobe, ito po, i-process po natin dito ang mga impormasyong ating napapakinggan. At pagkatapos nun, mag-reflect po tayo. No? Paano nga ba natin may apply? Ano nga bang natatanging aral? Ano bang take away ang ating pong natutunan na magiging mabisa upang maging ating kapakinabangan sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo na sa ating pong buhay bago ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. At siyempre, ang pinakamarami nating gawin, ipag-pray po natin maigi. Okay, kaya kung handa na po tayo, ay heto na po ang ating pong babasahin. Yaong mga mapagkumbabang naghanap sa Diyos para sa kaaliwan at kapayapaan sa gitna ng pagsubok ay nagbigay sa kanila ng kahinahunan ni Kristo. Mga kapatid, dito sa atin pong pag-aaral, ano, ating nakikita yung cause and effect. Ano po? Paano pa nangyayari yung mga bagay-bagay at itinuturo kung paano ito makukuha. At ngayon, ang sabi po dito, para inyong masumpungan ang kahinahunan ng ating pong Panginoon Jesus, ikinakailangan po ay may pagpakumbabang naghahanap sa Diyos. Yan po, intentional, no? Mayroon pong intentionality, no? Actually, kinakailangan po, mga kapatid, ay mauna muna na naisin nito, no po, ng ating pong utak. Na i-process natin sa ating pong mga sarili na kung saan ay kinakailangan natin yung kaaliwan at kapayapaan ng Diyos. Pero hindi natin siya makikita kung hindi po natin nasumpungan
na tayo ay nangangailangan ng kaaliwan at kapayapaan. Gaya nga na nabanggit ko, hindi tayo malulunasan ng mga gamot na irereseta ng mga doktor kung tayo mismo hindi natin kinikilala meron tayong sakit na dapat lunasan. Kailangan po, ganito po ang maging proseso mga kapatid. Ma-identify natin ang tunay nating kalagayan at maging malinaw sa atin na ang ating lunas, gaya ng ating napag-aaralan noong nakaraan, ang lunas ng kahirapan ng kaluluwa ay ang atin pong Panginoong Hesus. Sa ganon, lalapit po tayo at hahanapin natin siya. At ganon, ang mangyayari, kahinahunan ni Kristo ang resulta. Yaong mga natuto sa Kanya, na maamo at mapagkumbabang puso, ay nagpapahayag ng pakikiramay at nagpapakita ng kahinahunan sa mga nangangailangan ng aliw, sapagkat maaari nilang alawin ang iba sa pamamagitan ng kaaliwan kung saan sila ay inaliw ng Diyos. Gusto ko pong i-highlight sa inyo to, bagaman naka-highlight na. Tingnan niyo po ang traits, po, ng mga natuto sa ating pong mahal na Panginoon. Ano po ang makikita natin? Pag sinabi natin ako'y natuto sa pagtuturo ng Panginoon, hindi po maaari na salita lang. Kung hindi bagkos, mga kapatid, ay merong makikita sa Kanya na natatangi. Po? At partikular, ito pong binanggit. Bagaman ito lang yung binanggit, mga kapatid, pero hindi po ibig sabihin, ito lang ang makikita. Kasi isa lang po ito sa mga bunga ng Espiritu. Ang sabi dito daw ay ano daw po? Ay, maamo at mapagkumbabang puso, na ano ang mangyayari? Nagpapahayag ng pakikiramay, nagpapakita ng kahinahunan sa mga nangangailangan ng aliw. Yan, sapagkat bakit? Sapagkat sila mismo ang naunang dinamayan ng Diyos at sila mismo ang unang inaliw ng ating Panginoon. Ano daw po? Kahinahunan at yung pagdanais na makiramay sa iba. Kaya nga kung tayo po ay kakausapin ka lang at babatiin ay nakasinghal ka, nako, may problema mga kapatid, sapagkat sabi dito kahinahunan, yun daw po ang matatagpuan. Kaya kung hindi ka mahinahon, ay mga kapatid, mag-pray maigi, sapagkat maaaring hindi tayo sa paaralan ni Kristo, hindi ba maaari, talagang hindi tayo sa paaralan ni Kristo natuto. Ay biruin nyo, yung pong mabagsik ka pa sa dragon, mahihiya yung dragon pagkakausap ka, para magiging maamo pa yung dragon pagka ikaw yung kausap. Nako, mga kapatid, hindi po dapat magkaganon, Ang sabi mo dito, ang kaamuan ay bunga ng Espiritu. At isang isang katibayan na tayo ay mga sanga ng buhay na Diyos. Ayan mga kapatid, yung pong ating pong binabasa, yung nagsasalita, hindi po ako. Po? Kaya nga ito po ay ang panggising sa atin. Kaya nga kung tayo po ay medyo hiwalay dito sa ating pong pinag-uusapan, ay medyo magbulay-bulay po tayo. Diyan po mag-a-apply ang sabi ng ating pong ng banal na kasulatan. Ang sabi niya ay saliksikin nyo ang iyong mga sarili. Tingnan ninyo kung kayo nasa panampalataya pa, malibang kayo ay mabigo sa pagsubok. Kasi ang sabi po dito, ang kaamuan ay bunga ng Espiritu at isang katibayan na tayo ay mga sanga ng buhay na Diyos. Siyempre mga kapatid, yung ating pong mahal na Panginoong Diyos na sinusundan, maamo, may kahinahunan. Siya yung pong puno at tayo po yung sanga. Sa mga katuwid, kung siya'y ganon, mga kapatid, dapat makita rin sa atin na tayo din naman ay ganon, maamo at may kahinahunan. Kaya ang sabi dito, ang nananatiling presensya ng kaamuan ay isang hindi mapag-aalilanganan. Na daw po? Nakatibayan na tayo ay mga sanga ng tunay na puno at namumunga ng marami. Alam nyo, pag sinabi pong katibayan, proof po yun, proof, mga kapatid, po? Hindi po mapag-aalilanganan, po? Isang ebidensya talaga na ikaw nga, ayon sa sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo, ay ikaw nga ay tagasunod ni Kristo sapagkat nakita sa iyo ang mga pag-uugali o yung pong bunga ng Espiritu na dapat na matagpuan sa isang lingkod ng Diyos. Ang sabi mo dito,
Ito ay isang katibayan na sa pamamagitan ng pananampalataya ay minamasdan natin ang hari sa kanyang kagandahan at nagiging ano daw po, nagiging kawangis niya kung saan umiiral ang kaamuan, ang mga likas na hilig ay nasa ilalim ng kontrol ng banal na espiritu. Ang kaamuan ay hindi isang uri ng kaduwagan. Ito ang espiritu na ipinakita ni Kristo noong dumaranas ng pinsala kapag nagtiis ng insulto at pang-aabuso. Hindi po pala kaduwagan ang pagiging maamo, mga kapatid, ano? Yung ikaw ay kinukutya, yung ikaw ay dinadown, pero makikita sa iyo na maamo pa rin at ikaw ay hindi ka nagre-retaliate na gumawa ng masama sa masama, kundi yung ginagantian ng mabuti ang masama. Kagaya po ng ating pong Panginoon sa kanyang istorya, mga kapatid. Followers of Christ are Christians. Yan po, no, tagasunod ni Kristo. Tanawan natin ang ating pong Panginoon. Nung sampalin po ba siya? Nabasa niyo po ba na siya po ay nagsalita ng hindi maganda doon sa sumampal? Nung siya po ay duraan sa mukha, nabasa niyo po ba na siya po ay nandura rin at ginantihan yung pandudura? Nung siya po ay itanggi nung kanya pong bayang pinaglingkuran, no? Yung siya po ay pinagkanulo, mga kapatid ko, ay nasumpungan po natin po ba na nagwala sa galit ang ating Panginoon at siya po ay nagsalita ng hindi maayos sa kanya pong kapwa? Di ba't hindi, mga kapatid? Sapagkat ang kamuan ay nasa kanya pong likas, mga kapatid, ano? Ganon din po tayo. Dapat, mga kapatid. Pero kung yung mapapansin, yung may marinig lang tayong kaunti, ready na tayong sabunutan. yung kahit kalbo, gusto natin sabunutan. Makakurot man lang, mga kapatid. Pero hindi po ganun, ano? Sa atin pong pag-aaral ngayon, ay bunga ng Espiritu Santo ang kaamuan at kahinahunan. At hindi raw po ito isang uri ng kaduwagan. Okay. Kung gayon, ano po ang pagiging maamo? Sinasagot po ng ating pong devotional. Ang pagiging maamo ay hindi pagsuko ng ating mga karapatan. Ngunit ito ay pagpapanatili ng nandaw po, pagpipigil sa sarili sa ilalim ng provokasyon upang bigyang daan ang galit o ang diwa ng paghihiganti. Hindi papayagan ng kamuhan ang pasyon na kunin ang mga linya. Ganun po pala ang ibig sabihin ng pagiging maamo. Hindi po pala yung ating prinsipyo na ating isusuko, yung ating karapatan na ating isusuko, kundi bagkos ito po pala yung pong ating pong pagnanais na mapanatili na tayo ay mahinahon, na hindi tayo papailalim sa kapangyarihan ng galit o ng ating pong paghihiganti, mga minamahal ko. Sa kabila ng mga ginagawa sa atin, sinasalita sa atin, mga minamahal ko, ng ating pong kapwa-tao, kagaya ng ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi nga sa paglalarawan, para daw korderong pinapatay ang ating pong Panginoon na kung saan ay kinakatay na ay wala pang kaimik-imik. Ang sabi dito, nang si Kristo ay akasuhan ng mga pari at mga pariseo, pinanatili niya ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ngunit kinuha niya ang kanyang posisyon nang magpasyang hindi totoo ang kanilang mga paratang. Sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang humihikayat sa akin ng kasalanan? Alam niya na tama ang kanyang posisyon. Nang si Pablo at Silas ay binugbog at binalanggo na walang paglilitis o sentensya, hindi nila isinuko ang kanilang karapatan na tratuhin bilang tapat na mga mamamayan. Sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar, ang mga Kristiyano daw po ay dapat na kung ano ang idinisenyo ng Panginoon na dapat silang maging malaya kay Kristo Jesus. Ang tungkulin ginagampanan sa Espiritu ni Kristo ay gagawin na may banal na pag-iingat. Tayo ay gagabayan na parang may liwanag mula sa langit kapag mayroon tayong mahalagang kaugnayan sa Diyos. Naalala ko kagabi,
maging honest po tayo, no? Real talk. Yung ating pong pinag-uusapan, mahirap gawin po ito. Lalo na kapag ikaw ay nasa ilalim ng mga pangungutya. Lalo na kung ikaw ay halimbawa na talagang ikaw ay dinadaw ng iyong kapwa-tao. Pero sa alang-alang po kay Kristo, baka mamaya, kaya naman mo natatanggap yan, deserve naman natin. Sapagkat ang ating pong mga pagtrato sa ating kapwa ay hindi maganda, ito ay in return lamang binabalik sa atin, mga minamahal ko. Ang pinag-uusapan po natin ay yung kagaya ng ating Panginoon, na ikaw ay inuusig sa pangalan ni Kristo, na dahil sa panindigan mo kung anong tama, ikaw ay nakakaranas ng hindi magaganda. Opo, mahirap pong labanan yan. Pero babalik tayo kagabi sa ating pong pinag-usapan. Kaya ang pagtatagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng kakayanan at kapangyarihan na pigilin ang ating pong nag-uumapaw na galit. Na siya ang humuhupa, nagpapahupa doon sa bulkang sasabog. No po, yung bulkang Mayon at bulkang Taal na handa ng sumabog dahil lang sa galit. Siya po ang ating kakayanan at kapangyarihan. Kaya kinakailangan lagi nating kasama ang ating pong mahal na Diyos. Yaong mga nagsisisi sa kalamang kasalanan na inihagis ang kalampagod, mabibigat na kaluluwa sa panan ni Kristo na nagpasakop saan daw po sa kanyang pamatok at naging kanyang mga tuwang ay magiging mga kabahagi ni Kristo sa kanyang mga pagdurusa at kabahagi rin ng kanyang banal na kalikasan. Kaya kinakailangan po talaga mga kapatid ko yung total surrender of our hearts sa atin pong mahal na Panginoon. Opo, 100% surrender. Sapagkat yung 1% ay maiiwan o yung 0.5% na maiiwan mga kapatid ko ay tunay nga na may kapakinabangan sapagkat maaari niyang makuha pa ang iyong na-surrender na sa ating pong mahal na Diyos. Kaya nga, ang sabi dito, ulitin ko po, yaong mga nagsisisi sa kanilang kasalanan, inihagis ang kanilang pagod, mabibigat na kalo sa panin ni Kristo, na nagpasakop sa kanyang pamatok, at naging katuwang ay magiging kabahagi ni Kristo sa kanyang mga pagdurusa at kabahagi rin saan daw po sa kanyang banal na kalikasan. Si Jesus ang ating huwaran. At mula sa kanya, tayo ay tumatanggap ng lakas at biyaya upang lumakad ng may pagpapakumbaba at pagsisisi sa harap ng Diyos. Kaya nga po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito pong pamagat, kaamuan, isang bunga ng Espiritu, yan po ay magiging totoo sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesus lamang. At wala ng iba pa. Opo, naisin natin na magkaroon ng mga bagay na ito at ay surely, mga kapatid, ito po ay ating matatanggap sapagkat ang wika ng Biblia ang humihingi ay bibigyan. Okay, ang kailangan lamang gustuhin po natin. Okay, ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong sharing time. Mga kapatid, ano po ang mga maaari nating natutunan? Paano natin mai-apply? Paano magiging blessing sa atin ito? Alam nyo, tayo po ay makaka-relate dito. Lalo-lalo na po kami din, ay meron po tayong struggle talaga. I'm sure lahat po kayo ay nakakananas. Yung gusto nyo nang sumabog. Yung pong pigilan nyo, yung pong mga galit, ay yung pong ito po ay ating maipapractice. Paano tayo nakaranas ng pagtulong ng Diyos? At paano to naging totoo sa atin? Okay, Brother Dong, thank you so much sa iyong pangunguna. Go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ay kani-kanina lamang po nangyari. Kasi po, ang kaamuan po ay pwede rin i-apply sa mga alagang hayop. Ang aming pong aso ay nakawala kaninang umaga. So, butin lang po, siya po ay hindi naman ganun ka-ilap. Siya po yung maamo. Kasi kung siya ay magtatakbo pa pag aming tinawag, aming hinabol, siya po ay malala pa ng malalaking aso doon sa labas. So, siya po yung nagpahuli naman. At siya ay naitali namin. So, kung iisipin natin yung tao, kung ikaw ay mailap sa Panginoon at hindi ka susunod sa Kanya, malamang lapa ka rin sa
kapahamakan. So dito nga po sinasabi yung kaamuan, ano. Kasi po pag ikaw ay galit at makakasalamuhan mo yung isang taong galit, alam mo naman po yung tao, ano, mahanginan mo lang ng kalabit sa tenga, naku, galit na yan. Yan po yung ano ng tao, likas eh. Siyempre po, may mga pride, ganyan ang tao. Kaya po pagka galit, sinalubong mo ng galit, ika nga, apoy, at sasalubungin mo rin ng apoy, ano mangyayari? Isang malaking apoy, kasi po magsasama, ano. Kaya po, napakahalaga po ng ating pag-aaral. Tama po si Brother Marlon, ito'y mahirap gawin, ano. Pero sabi nga, kung lagi mo nga naman kasama ang Panginoon, maalala mo siya, kaya nga po ang pinaka paborito kong verse, ano po, yung sinabi ni Haring David na iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Amen. Pero ganun pa man po, palagi ko namang inaano yun pag may mga struggle na dumarating, ano. Pero lagi ko rin nakakaligtaan at natatalo ako nung mga, siyempre yung galit po, malakas makapagdilim. Sabi nga, pag galit na galit ka na, wala ka nang maiisip na mabuti. Madilim na ang iyong kaisipan, ano. Kaya nga po bilang liwanag, ang magagawa po lang naman natin ay pag ikaw pala ay galit na, manalangin ka ng taimtim. Amen. Sapagkat ang ayaw ng ni Satanas niya, pag nananalangin ng tao, lumalayo siya. Amen. Sapagkat ayaw niyang makakarinig ng ganun. Ano. Yun po ang maganda sa umagang to, ang kaamuan ay malaking benepisyo para sa atin. At saka, Brother Marlon, ano, pag galit na galit ka at ikaw may sakit pa sa puso, high blood, baka atakihin ka pa, no? Alang mapapala sa galit eh. Kaya yung kaamuan, yung ating pagpipigil sa sarili, yung ating relax ka lang, ano, kahit galit ka na ay huwag mong kimkimin yung galit mo at ito ay paglabanan mo na maging malumanay kang magsalita. Alam mo naman, Brother Marlon, sa tubig tayo nagtatrabaho, ano? Nakaranas din ako sa pag nagpuputol kami. Halos kami minumura, ano? Siyempre, hindi naintindihan ng mga tao yun eh. Pero kung sasalubungin mo rin ng galit yun, ay away lang po, ano? Kaya po, ang pagpapakumbaba sa malumanay na salita ay nakakapagpalumanay din naman ng kalooban ng isang taong galit. Sabi nga, ang malumanay na pagsasalita ay parang malamig na tubig na ibubuhos mo sa naglalagablab na apoy. Yun po yun, ano. Kaya po ang kaamuan, napakaganda po ang pag-aaral na to. Sapagkat dito po nagsisimula ang pagpapakumbaba sa kaamuan po. Tama po yun. Ito po isang bunga ng espiritu na kailangan natin, kahit ito lang makuha natin, susunod ng lahat yan eh, Brother Marlon, ano. Ito ay hilingin natin sa ating Panginoon at hindi naman talaga natin ito magagawa basta-basta. Kaya nga po kailangan natin ng Panginoon. Kasi kung magagawa natin sa ating sarili ito, eh ano pang ng Panginoon sa atin, ano. Kaya nga po lagi niyang, si Kristo po ay isang, nung pumunta po siya dito sa mundong ito, siya po isang napakalaking halimbawa. Lahat po ng ginagawa niya ay isang halimbawa po para rin natin namang gawin. Yun lamang po at magandang umaga po sa lahat. Amen, Brother Dong. Amen. Alam niyo ano to, no? Yung ating pong pag-uusap na to, malaking kapakinabangan po sa atin kasi lahat po tayo ay meron pong nakakasalamuha na ibang tao. At tayo po ay nilikha ng Diyos na magkakaiba. Yung ating mga pag-uugali, magkakaiba po yan. Kaya nga may tendency, malaki ang tendency na magkaroon talaga ng conflict. Sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos na magkakaiba. Yung ating ideas, yung ating mga kaparaanan. Kaya napakahalagang sangkap po yung pong kaamuan na bunga ng espiritu na ating pong pinag-uusapan ngayon. Kasi lalo na, wag na tayong lumayo. Sa tahanan po, mga kapatid, imagine ninyo ang isang tahanan na kung saan nagkaroon ng conflict. Tapos parehas tayo na wala pong kaamuan. Palagay niyo po ba, may matitira po pa po bang tahanang magkakasama kapag wala pong naging maamo at lahat tayo naging parang mababangis ng mga leon. Sabi ko nga kanina, mahihiya yung dragon. At parang magiging feeling niya, maamo pa siya kaysa sa'yo. Yan. Kaya nga mga kapatid, napakaganda po na mapag-aralan po natin yung atin pong tinuturo natin pong mahal na Diyos. Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you, Brother Dong. Alam niyo po, yung sa kaamuhan at pagpapakumbaba, ito po ay nasilayan ko as growing up.
sa aking mga magulang na ang isa is parang leon, which is sumalangit nawa ang aking mga magulang, napapag-usapan lang po. Alam niyo po, Brother Marlon, itong aming ama na sobrang bait talaga, hindi yun sumasagot. Kaya ang gagawin niya po, isasadaw niya na yung mga kalabaw, tapos aalis na po yun, papunta ng bukid. Kaya pagdating po niya, okay na naman ang lahat. Wala nang ano, kasi lumipas na yung galit lang, yaw-yaw lang ng aking mahal na ina. Kaya dito po, talagang kung kayo po is parehong mainit, talagang si Club Apoy, malaking sunog ang mangyayari. Kaya sa pamilya is ganun po. Pag ang isa ay nakahiyaw na, yaw-yaw na, sabi ko nga, lumamig ang isa, lumayo muna. Sa aming mag-asawa, gayon din po, Brother Marlon. Ang asawa ko is mapagkumbaba talaga. At ito ay sasabihan ka pa niya kapag lumalakas na po yung boses ko. Kasi may pagkabingi din po. Pagka minsan, iayaw ko po yung 5 beses ko ulitin yung sasabihin ko. Kaya ako po ay lumalakas na yung aking bibig. Tapos nawawala din po yung boses ko kapag malakas kasi yung aking salita. Kaya sabi niya, "Ewan ko ba sa'yo?" Sabi niya, "Nagsasalita ka kasi." Sabi niya, is napakahina. Sabi ko, "May narinig ka naman, ba't hindi mo kasi ilagay?" Sabi ko, "Yung mga neighbor diyan," sabi ko sa kabila, "is naririnig na ako. Ikaw, naririnig mo ba ako?" "Oo, naririnig kita, hindi ko lang maintindihan." Sabi niya ganyan, Brother. Siyempre mag-iinit ka po pagka ano. Pero yun lang po ang aming ano, kasi sobrang talagang mapakumbaba nga itong ano ko. Tapos sasabihin pa niya 'pag talagang nakikita niya ng galit na ako kasi nagsasalita na ako ng salita natin, sabi niya, "Oo," sabi niya ganyan. Galit na yan kasi nagsalita na ng ibang, dialect, sabi niya ganyan. Kaya imbes na po na ikaw ay magagalit, dahil ang katuwang mo naman is hindi magagalitin, Tama. nahihiya ka po sa sarili mo. Correct. Na kasi sasabihin niya, "Ewan ko ba sa'yo kung gusto mong makipag-away," sabi niya gano'n. Ako hindi, sino pa po yung may gana? Kaya gano'n din po sa ating Panginoong Diyos. Kasi kapag tayo po ay, yun nga, mapagmataas, na wala tayong pakundangan kung ako, pero inaamin ko po, ako po talaga noon is gano'n na yung, hindi po ako tahimik po ako na tao, hindi po ako talaga nagsasalita noon, pero I end up na nagkaroon po ako ng sakit nga sa puso kasi hindi ko po nilalabas yung aking mga ano nung dalaga ako. Paminsan-minsan lang po ako magsalita pero masakit at talagang tatarok sa kalooban mo kung ano yung ibig kong ipahiwatig sa'yo. Pero sa ngayon po is hindi na po ako gaanong nagsasalita kaya ang mga kapatid ko po, mga pamangkin ko, siguro yun po yung takot sa akin. Kasi yun nga noon na kapag sinabi ko, is sinabi ko, hindi yan babaliin ng kung sino. So, ngayon po is talagang natutuhanan ko na yung pagpapakumbaba. Matagal na po akong gano'n kasi sa iyo din po nagba-backfire yun, na Yes. ikaw ay mapagmataas, ikaw ay hindi magsasalita, kinikimkim mo. Sabihin mo papaano malalaman nga ng iyong, ginagalitan kung hindi mo naman po sinasabi kung ano yung iyong feeling. Kaya ito po is talagang yung pang-unawa mo, yung paghingi mo ng, yung gabay sa ating Panginoong Diyos. Kaya bago ka po gumawa ng isang bagay, gano'n po ako ngayon. Kaya sabi ko, "Panginoon, kayo na po ang bahala, pero ipa-ano niyo po sa akin kung ano yung nararapat kong gawin sa, gagawin kong ito." Kaya napakasarap po sa feeling kasi talagang mayroon at mayroon pong mangyayari na talagang may gabay ka na, may isa kang ring tao na talagang parang sinasabihan ka din po, bagamat hindi po yun yung talagang hiling mo, pero yun po ay binigay na rin. Alam mong bigay na yun ng Panginoong Diyos na magiging katuwang mo. Kasi siyempre ang Panginoong Diyos is nasa taas, siya po ang gumagawa, ang ating sinusundan at may pinapagawa din po siya. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos dahil kung walang
pagkumbaba Mm, sa atin is lahat po tayo is good. na kay Satanas na Tama. siguro ngayon. Opo. Kaya maganda itong ating mga pinag-aaralan ngayon kasi ito ang ating gabay Amen. sa ating pagpapakumbaba at ang pagsamba sa ating paglulahati sa ating Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa lahat. Amen, Ate Edith. Amen. Alam niyo apply po natin 'yan sa malawakan Imagine niyo po, yun pong nagagawa ng kaamuan at kahinahunan. Sa loob ng tahanan, 'di ba, pinapayapa yung galit, tapos inaayos yung mga relasyon. Yan po nagagawa niyan. Imagine nyo sa larger scale natin ilagay sa digmaan pong nangyayari sa ating pong kapaligiran. Imagine niyo kung yung pong mga leaders o yung pong mga bansa, mga kapatid ko, ay i-apply ito. Abay, siguro wala pong gulo. No po? Kaya nga, napakaganda ng ating mga pag-aaral na ito na, mga kapatid, ganito natin tingnan. Bagaman maliit nating titingnan ito, ano ang magagawa ko para ang aking nasyon ay maging ganito? Alam nyo, magsisimula po yan sa pamilya. Kung ang ating pong pamilya nakakitaan ng ganito, maaari po ito ng mga nakpa sa ibang pamilya. Maka-impluwensya tayo, maging mabuting impluwensya tayo na kung saan ay alamin, ano bang sekreto, bakit kayo mapayapa at bakit kayo nagkakasundo. Na-share natin ang sekreto, si Kristo yon, at ito ay kumalat sa komunidad. Hindi ba't napagandang pamuhayan ang komunidad na ganon? Kaya nga mga kapatid, magkaroon po tayo ng ministry. Lalo ngayon, yung ating pong mga sharing time, ipakalat po natin mga kapatid na ito'y mapakinggan. At maaring maging eye-opener sa ating pong mga nakikinig at sumusubaybay. At maging blessing sa kanila ang ating pong pinag-aaralan. Okay, thank you, Ate Edith. Brother Alan, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat at happy Wednesday. At po ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay isa po sa mga karakter ng ating Panginoon. Bilang mananampalataya, ay ito yung isang bagay na dapat makita po sa atin. Tama po kayo, Brother Marlon. Huwag na muna tayong lumabas ng ating mga bakod. Doon lang muna sa loob ng ating tahanan. Ay dapat maipakita natin ito dahil sa ating mga asawa. Pag medyo out of control o kaya medyo may discussion, pag pinatulan mo, alam mangyayari. Yes. Magsasabog kayong dalawa. Ito ay isang bagay, mga kapatid, kung lalabas naman tayo ng ating tahanan, ito ay isang bagay na kahit hindi tayo magsalita ng mensahe, ito'y makita lang sa atin, mga kapatid, ng ating mga kapwa-tao, ating mga kasama sa trabaho, ay napakalaking bagay na po. Kaya nga po, ating dalangin nga patuloy. Palagi natin pinapalan, makita po kayo sa aming Panginoon. Amen. Ay paano makikita sa amin? Paano makikita sa atin ng Panginoon kung palaging high note ang ating mga boses? Hindi po ginawin ng ating Panginoon yan. Sabi nga pa ng isang quotation sa Cultivating the Fruit of the Spirit, gentleness is really about having a powerful humility. Pagkatao. Being meek, you understand that meekness is not weakness. Tama. Sabi nga, ang pag-urong sa laban ay hindi kaduwagan. Ito weakness po. Sabi ng meekness is not weakness. Hindi po kailangan, mga parid, kung tayo meek, kung tayo mababal loob. It's strength under control, being merciful, sweet-spirited, like a dove, gaya ng kalapati, tender-hearted, overcoming. Kaya nga binigay na guidelines sa atin sa beatitude, papalad ng mga pagpakumbaba, sapagkat mamanahin nilang langit o nasa kanilang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, practicein po natin. It's a matter of temperance din po ito, mga kapatid. Kaya nga bago natin bitiwan salita, ay tingnan mo po muna natin kung ano magiging output nun sa mga makakarinig dito. Salamat po, God bless. Amen and amen. Thank you, Brother Alan, sa iyong pong Amen. Kaya nga kung ating pong susundan yung ating mga pinag-aaralan, ay talaga mga kapatid, ito po'y malaking pagpapala
Sino po ba sa inyo magtataas na kamay na ang gusto nyo ay magulong sambahayan? Meron po ba? Di ba wala? So, ibig sabihin, kung atin po itong i-apply, both yung mother and father and children alike, mga minamahal ko, ay isang masayang tahanan ang meron. Kaya nga sabi, isang langit-langitan dito pa lamang sa lupa. Okay. Sister Imelda, sige po, go ahead, Sister Imelda. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siyang maging sentrong pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang hanapin ng kanyang kaharian at kalwalatian at bawang lahat idaragdag niya. Sa tulong ng banal na Espiritu tayo kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Tayo po'y matuto sa paaralan ng ating Panginoong Hesus, manatiling nakakonekta, magtiwala, manghawakan, mananampalataya sa araw-araw na buhay upang huwag tayo mawaglit sa kaligtasan, maging masunurin at mabuting tapat na katiwala, maging kagaya tayo ng Panginoon na may pakumbabaan, pagmamahalan sa isa't isa, maging maamo sa lahat ng oras, na magkaroon tayo ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Jesus lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan at ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Isuko po natin ang lahat ng ating sarili upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ang nilakaran ng ating Panginoon, ang siya nating lakaran upang tayo'y huwag mapahamak. Dahil sa araw at gabi na ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan, hindi pa ba tayo matututo yun? Itinuturo sa atin yun na lagi tayong kumapit sa Panginoon, wala nang iba, ang ligtas na lugar lamang ay sa Kanya. Kaya tayo ay mas lalong maging maalab kung anong mga natutunan natin, ibahagi natin sa ating kapwa, sa bawat isang nakakasalamuha, dahil ang kabutihan ng Panginoon, nariyan lamang siya ang mga dumadanas ng mga kasakitan, kahirapan, kamatayan, manatiling nakakonekta sa Panginoon. Ito lang makakatulong sa atin. Kung sa tao mabibigo tayo, pero sa Diyos hindi. Kaya manatili tayong laging nakakonekt sa Kanya. Magandang umaga po at happy midweek sa ating lahat. Amen. 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 Okay, so tayo po ay mananalangin na, pero bago po yon, atin pong binabati sila Sister Jeline Espiritu. Thank you so much sa inyo pong patuloy pagsubaybay at sa pagsuporta sa ating pong media ministry/church planting. At ganyan po si Ate Rita, sabi niya ay maayong buntag, mga kaigsonan kay Kristo. God bless, happy midweek. At ganyan din po ay nandyan din Sister Flor Sanoria, at ganyan din po Sister Leia Gumayagay. At kasama rin po natin si Sister Nora Arena. Good morning po, happy midweek, happy morning devotional po sa lahat. At si Ate Lita, sabi niya ay Amen, Ate Edith. At ganyan din po ang sabi ni Sister Arsenia Merioles ay ganito po. Mahirap talaga ang isang taong naunahan ng galit. Ang pagpapakumbaba, lalo na sa ang bawat isa ay may batas na pride. Marami ang magagawang pagsisisihan mo. Ay, tama po kayo, Sister Arsenia, no? Kapag ikaw ay nagpailalim sa galit, ay nako po, pagka humupa na yan, ay mapag-iisipan mo, nako, ano ba yung sinalita ko? Ano ba yung ginawa ko? Yan. Ang sabi dito, kung wala sa puso natin ng Panginoon, ay maraming nag-aaway kahit sa loob ng tahanan, lalo na sa mga kabataan ngayon, na maagang nag-aasawa, madaling maghiwalay dahil sa walang pagpapakumbaba ang bawat isa. Kaya dapat nga natin isa puso ang ating Panginoon, lalo sa loob ng ating tahanan, lalo na sa pag nasa labas tayo ng tahanan. Baunin natin ang ating puso ang pagpapakumbaba, dahil sa labas marami tayong makakasalamuhang mga taong hindi natin kilala. God bless po sa lahat. At kay ni Sister Janet ay kasama rin po natin. Thank you so much po sa inyo pong pag-share. At tunay nga sa paaralan ng ating Panginoon tayo po ay tinuturuan. Wala nang ibang dapat na maging direksyon natin, mga kapatid ko. Maganda ang itinuturo, makabubuti ang tinuturo ng Panginoon natin, makakapagtaas sa atin, mga minamahal ko, ang tinuturo ng Panginoon natin. Pero alam niyo po ba na walang silbi lahat ang pagtuturo kung hindi natin po ito gagawin. Kaya sa pamamagitan ng pananalangin, atin pong i-commit ang ating mga sarili na sa wakas, isuko natin sa Diyos ang ating mga sarili upang tayo itulungan upang ang kanyang pagtuturong ito ay makita sa ating kabuhayan. Okay, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, maliwanag, malakas, malinaw ang inyong pong mensahe. Nawa ang kaamuan na siyang bunga ng Espiritu Santo ay masumpungan namin po na nangyayari sa buhay namin. Opo, Panginoon,
amin pong inaamin na sa ganang aming sarili, imposible naming magawa. Sapagkat meron lang kaming kaunting marinig na laban sa amin, handa na kaming mag-retaliate. Handa na kaming pagpakitaan ng di maganda ang mga taong gagawa sa amin niyon. Kaya nga po, Ama, ibig sabihin lamang nito, hindi pa kami namamatay sa aming pong sariling mga buhay. Sapagkat gaya nga ng aming naririnig madalas na sinasabi ng butihing apostol San Pablo, I die daily. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, na kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin na nagmahal at nagbigay na kanyang buhay dahil sa akin. Mga kaibigan ko at mga kapatid kay Kristo, bilang siya na siyang puno ng ubas at tayo mga sanga, marapat lamang na tayo po ay mamatay sa ating mga sarili at mabuhay ang ating Panginoon. Marapat lamang na sa kanyang buhay na pinakita, ang kanyang huwarang iniwanan, ito ang matagpuan sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga ang sabi niya, kaya kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at siya'y sumunod sa akin. Opo, ito pong ating pong pinag-aralan, isa lamang ito sa katangian. At napakarami pa. Ngunit lahat ng yan, isa lamang po ang salitang magdi-describe, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po tayo po dapat ay maging tao ng pag-ibig. Dakilang Diyos, inyo po nawang tulungan ang bawat isa sa amin sa mga aming struggle. Gaya ng aming pong nabasa at napakinggan, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Yung aming pong mga pasang-pasang mabibigat, ang mga aming mga pagkabalisa, yung aming pong mga takot, yung aming pong mga kalungkutan, yung aming mga kabiguan, yung aming mga karamdaman, yung aming mga kahinaan. Lahat ito ay pinapaubayan namin sa iyo. Aming dinirinig ang tinig ninyo. Nang wika nyo'y lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagad na bibigat ng lubas sa iyong pasanin at makakatagpo kayo ng kapahingan sa iyong mga kaluluwa. At ang lahat ng iyong pinalalapit ay hindi nyo itataboy, bagkus inyong yayakapin. Makakasumpong ng kapatawaran, makakasumpong ng pag-aaring ganap, makakasumpong ng inyong lakas, makakasumpong ng inyong mga pagtatagumpay. Kaya bayan ng Diyos, sapagkat pinili niyong isamang Panginoon Diyos sa buhay po ninyo, sa lahat ng transaksyon nyo sa buhay, ay maging totoo sa inyo ang kanyang mga pangako at gaya ng ating po na pag-aralan, na kayo'y pagkakalooban ng mga pagtatagumpay, sapagkat ang Diyos ay kasama po ninyo. Humayo kayong payapa, humayo kayong binibless ang iba, humayo kayong tinanggap ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang paggabay ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ito ay amin ang tinanggap, kasabay ng pagpapatawad sa aming mga pagkakasala, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Amen. Happy midweek Happy po. Wednesday po. Happy Wednesday. God bless po. God bless po. Amen. God bless po sa ating lahat. Shower of blessing. Happy God first morning. Amen. Thank you po so much sa inyong pong pagsubaybay. Share po natin ang ating video, mga kapatid. Pamalita po natin, lalo-lalo na po yung pinag-usapan natin ngayon. God bless everyone. Bye-bye. Shalom and Mispa.